Minsan naisip mo ba kung ano talaga yung gusto mo sa buhay? Kung anong gusto mong gawin? Kung ano yung pangarap mo? At kung ano ang gusto mong marating? Hello everyone! Another inspiring kwento na naman tayo. Inspiring kwento lang naman yung kaya kong i-share sa inyo. At hindi lang to chika-chika. At lalong-lalo, hindi ko yan nabasa. Mostly, lahat ng sinishare ko sa inyo ay talagang sariling kwento ko. Mga personal experiences. Magdadalawang taon na nga mula nung nakauwi ako galing ng Japan. Sa totoo lang, nahirapan din ako mag-umpisa dito. Yung tipong umuwi ako ng Pilipinas na hindi pa rin tapos yung bahay ko at walang dalang malaking ipon. Kakatapos kasi ng pandemic noon, kailangan naming umuwi kasi hindi na-approve yung visa namin. Sobrang hindi talaga namin ine-expect yung pag-exit namin. Masasabi kong hindi naman zero yung savings ko dahil natuto naman akong magpundar at mag-save ng cash. Naisip ko noon, may mga pundar naman na ako kaya alam kong hindi ako mahihirapan pag uwi ng Pilipinas. Yun nga noon yung ine-expect ko. But the reality in life ay hindi pala ganun kadali. Isipin nyo na lang yung madalas nating sabihin na expectation versus reality. 6 na taon pala akong nawala dito sa Pilipinas. At sa 6 years na yun ay maraming pinagbago dito. Yung pamumuhay, yung pressure ng bilihin, lalong-lalo ngayon ko lang maaalagaan yung 2 anak ko. Tapos yung struggle ng pagiging ina, knowing the fact na pag-uwi ko ng Pilipinas ay single parent na pala ako. Alam nyo ba nung pag-uwi ko, doon pa lang nagsisink in na mag-isa na pala ako. Sobrang mixed emotions nga ako nung nakauwi na ako dito sa Pilipinas. Kasi ang dami ko pa talagang plano sa buhay. Balak ko talagang mag-1 taon pa talaga dapat sa Japan noon. But unfortunately, God has a better plan for me and His plan is better than mine. Yun talaga yung tinatak ko sa isip ko. During my first 6 months dito sa Pilipinas ay sobrang naramdaman ko noon yung frustration. Kasi gets nyo ako, yung may tipong mga plans pa ako, pero hindi na nag-materialize. Tapos wala naman akong trabaho nun. Siyempre, yung ipon kong pera, naubos din. Nagkataon naman nun na walang sustento yung mga bata. Yung mga panahon na yon ay hindi maiiwasan na ma-depress talaga ako. Hanggang sa naubos yung cash ko. Kasi pinaayos ko yung bahay para dito na nga kami lumipat ng mga bata. Alam nyo, God is good talaga. Kasi nung naubusan talaga ako ng cash, yun naman yung time na kalakasan ng kangkungan namin. Yung tinutulungan ko yung nanay ko sa pagpitas ng mga kangkong na ititinda niya sa palengke. Tapos yun, galing sa kanya yung allowance sa mga bata. Hanggang sa naisipan ko na rin magsanla ng alahas. Katapusan ng January 2023, yun yung uwi ko dito sa Pilipinas. Tapos July 2023, sabi ko gusto kong mag-start. Gusto ko talagang i-push yung banana chips ko. Wala naman akong puhunan nun. Alam nyo kung ano yung ginawa ko? Nanghiram lang naman ako ng 2,000 pesos kay Kuya Allen. Sabi ko ibabalik ko din yun pag dumating yung lump sum ko. Yung lump sum pala ay yung refund namin na makukuha from Japan government. So yun nga, sa 2,000 pesos nag-start yung banana chips product ko. Since alam ko naman yung process ng paggawa, talagang pinush ko ng sobra. May mga support system naman ako na galing sa parents ko at sa mga kapatid ko. Sama nyo pa yung mga pamangkin ko. Yung mga kapatid ko nga din yung nagbebenta nun. Kapag may order, sila na rin yung nagde-deliver. Tapos ako yung tagaluto, tagabalat sina Kuya Allen, si Mother Earth at yung mga kapatid ko. Tapos si Ate Yan naman yung kasama kong nagpapak. Hanggang sa lumago, hanggang sa marami yung nakatikim, hanggang sa nakilala ko ng DTI, hanggang sa naibalik ko yung puhunan na 2,000 na hiniram ko, hanggang sa dumami na rin yung flavors, hanggang sa lumaki na rin yung sales, hanggang sa dito ko na rin kinukuha yung pangkuryente at panggasul ko. Ganito ang nagagawa ng kahirapan at yung struggling time sa buhay ko. Hanggang ngayon ay nagpupursigi talaga akong mapalaguto kasi ayaw ko na ulit maranasan yung naranasan namin last year na kasama yung mga bata. Alam nyo, marami pa akong kwento. But for now, hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na kwento ko. Hanggang sa muli!